Maganda po kayo at poging-pogi po kayo. Parang isa lang nag-agree. Praise God. Sige po, kumustahin niyo po ang inyong mga katabi. Mapagpalang umaga kapatid. Sabihin niyo po na talagang namimigay kayo ng pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan palang ngiti ng mga katabi niyo. Yung presensya ng inyong mga nandito po ay pagpapala na po sa ating lahat. Totoo po ba yon? Amen. Ngayon po'y magpapatuloy po tayo sa atin pong tema. Mga ilang buwan na lang po, August na po pala, no? Tapos, mga Bernal, at syempre, darating na October po ay ang anniversary, 46th anniversary ng JIL Church Worldwide. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya po, may tuloy-tuloy po, no? Nasa second phase na po yung ating prayer and fasting, second 40 days prayer and fasting, makipag-ugnayan po sa ating WIN para po makuha ninyo ang mga prayer items na pinagpe-pray po araw-araw. At ngayon pong buwan na to ay ang ating pong tema, basahin po natin. Ready? Go! Revival! Amen. Revival, a call to possess the land. At napakaganda po, no, nung nakaraang linggo ay tinuruan po tayo. Ano ba yung revival, a call to possess the land? Basahin ko lang po, no, yung mga binigay na talata po, no, sabi diyan. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 3, I will give you every place where you set your foot and promise as the Lord, as you set your foot upon. At makikita po natin dito sa talatang ito, one of the character of God is that He cannot lie. Totoo po ba yon? Hindi nagsisinungaling kailanman ang ating Diyos. His words are true and He will make sure that everything He says will happen. Pag ang Diyos nagsalita, nangako, sinabi niya ang kanyang layunin, sisiguraduhin niya po ito na mangyayari ito. But let not forget that there are situations that we need to act for the promise to come into a fruition. Sabi nga po doon, no, para magkaroon ng bunga at kaganapan yun, bagamat lahat yun po ay dahil sa layunin, ayon sa layunin ng Panginoon. Pero since ibinigay po sa atin ang pangako ng ating Diyos, may inaasahan po ang Panginoon sa atin, sa ating parte, sa ating pag-claim at paghingi sa ating Panginoon. Si Joshua po, no, makikita po natin, Joshua moved and possessed the land, and like him, we should also serve the Lord as He promised to us. Tayo din po, no, kung paano ang pangakong yan sa bayan ng Israel ay ibinigay ng Diyos kay Moses, mula pa po kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, kay Jacob, at sa mga henerasyon, kay Moses, at sumunod na po kay Joshua, ipinangako na sila po yung magkakaroon ng sariling bayan, sariling lupain. At sinasabi ng Lord, ito nga ang tema natin ay possess the land. Nung nakaraang linggo po, no, napag-aralan po natin ano ba yung land na yon na tinutukoy dito, literal na lupa, maaaring literal na lupa, pero sa panahon po natin ngayon, ang mga land na yan ay ang heritage, pamana sa atin ng Diyos. At ang pamana sa atin ng Panginoon ay ang kanyang mga pangako. Amen? The promises ng Lord, ibinigay ng Diyos ang mga pangako sa atin at sisiguraduhin ng Diyos na matutupad yon. At makikita nga po natin sa ating tema, no, possess the land, a call to possess. Andyan na yung pamana, andyan na yung pangako. Bakit hindi mo pa kunin, angkinin, ariin na sa'yo? Amen? Kahit kasi pamana yan sa'yo, pangako ng Diyos yan sa'yo, kung hindi mo yan, hindi ka kikilos para angkinin yan at maging sa'yo, ay hindi mo ma-enjoy yung pamana ng Panginoon. Kaya nga po, kung makikita po natin, no, to possess the land, the promises of God na binigay po sa atin, at sinasabi that we need, no, bahagi po noon ay yung lupain na yan, kinakailangan daw pong i-cultivate, no? Kinakailangang i-cultivate. Bakit? Kasi
walang silbi ang lupa kung titirahan mo lang, no? Sa panahon nila, hindi pwedeng titirahan mo lang. Kailangan maging productive. Kailangan doon ka kukuha ng yung kakainin, pagkabuhayan, mabubuhay ka doon. So, kinakailangan, sabi nga, lilinangin mo, bungkalin, pagyamanin. At sa ating pong gagawin ngayon, ang nais ng Lord na mensaheng ibigay sa atin ay, ang title po ng ating sermon ngayon ay Cultivate a Heart of Courage. Sa pagsunod po natin sa Panginoon, sa pag-claim po natin sa katuparan ng pangako ng Diyos, ay kasama po doon na ma-cultivate, talagang mapagyaman, mapagtibay ng Diyos ang ating mga puso ng lakas ng loob. Yan. Lakas ng loob o tinatawag po na courage. Cultivate a heart of courage. Sabi po sa John 16, verse 3. Pag nakita po tayo mga verses ulit, basa po tayo kahit hindi po sinasabihan. John 16, verse 3, and everything I've taught you is so that the peace which is in me will be in you and will give you great confidence as you rest in me. For this unbelieving world you will experience trouble and sorrows, but you must be courageous. Ulitin po natin, you must be courageous, for I have conquered the world. Sabi po ng Lord, no, sinabi ko sa inyo ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. So yun po yung formula, no? Sa buhay na ito, meron lang po tayong kapayapaan kapag nakipag-isa tayo kay Kristo. Inuna na ng Lord yung kanyang promise. Bakit po? Sabi kasi magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So nandoon pa rin, no, makikita natin sa mundong ito, may mga troubles, may mga afflictions, may mga problema, may mga pagsubok, may mga paghamon sa buhay. Pero sinigurado ng Panginoon na kahit tayo nasa gitna ng mga troubles na ito, meron kang kapayapaan na galing kay Kristo at ang napakaganda, huwag kang matakot, maging matibay ang iyong loob, malakas ang iyong loob, hindi ka mapipigilan na magpatuloy. Bakit? Sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Good news po yun, di po ba? Umpisa pa lang di ba? Na kapag tayo po napakinggan natin ito, malalagay po talaga lagi ang ating puso sa isang kapayapaan dahil andun ang promise ng Lord, hindi niya naman tinago na magkakaroon ka ng mga problema, may mga pagsubok ang pagdadaanan, may mga hamon sa buhay, may mga difficulties. Pero sabi ng Lord, huwag ka mag-alala, lakasan mo ang loob mo kasi may kapayapaan ka at ikalawa, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. So kung napagtagumpayan ng Lord, sinisigurado ng Lord, mapagdaanan mo man yan, lumakad ka man dyan, no? Nandyan ka man sa sitwasyon na yan, magtatagumpay ka dahil na kay Kristo ka. Amen? Ano po ba ang meaning ng courage? Sabi po dyan, the word courage is defined as a mental or moral strength to persevere and withstand danger, fear, or difficulty. Sabi po yan sa Merriam-Webster Dictionary. Ang courage daw po ay lakas ng loob. Maari rin po nating tawaging tapang, pero mas malalim kasi. Di ba parang ang tapang kasi, yung bravery, more on the, parang sa pakikipaglaban, no? Yung may fight, no? Meron kang physical na lakas na, kumbaga pinag-uusapan yung physical strength. Pero itong courage na to, it is more than the physical strength. No? Ito po yung tinatawag na lakas ng loob. Tapang or giting, ang lakas ng kaisipan, moralidad, upang maging matyaga, upang makatagal ka sa gitna ng panganib, takot at paghihirap. So inner strength po talaga to no? Na yung tibay mo, hindi lang dahil, yung lakas ng loob ay hindi lang dahil malakas ka physically, but inner, no? Yung talagang ang puso mo, talagang magiging matapang, magiging malakas ang iyong loob sa gitna ng mga panganib, takot at paghihirap at meron kang katyagaan. Ibig sabihin, you persevere.
Yan. You persevere and withstand. Kahit nasa danger ka, nasa fear ka, kahit nasa difficulty ka, nahihirapan ka, hindi ka bibigay. Amen? Dahil hahayaan natin na i-cultivate ng Lord ang puso natin ng lakas ng loob. Amen? Palakpakan po natin muna si Lord. Praise God. Sige, praise the Lord. Meaning of courage. The English word for courage comes from the French word cœur, no, which means heart. No, yung pinanggalingan pala ng word na courage galing sa French word na cœur. Courage, no? Ibig sabihin pala, puso. Ayan, puso. No? Kapag sumisigaw yung ating mga, yung team, no? Gilas. Puso ang sinisigaw nila. Kasi bakit? Hindi alam kasi nila na hindi lang lakas. Kailangan matibay, hindi ka basta-basta bumibitaw. That's why we say, take heart and don't lose heart. Kaya sa Bible po, no? O kaya sa mga binabasa natin na medyo archaic, medyo lumang mga translation, sinasabi, instead of saying, maging matapang ka o maging malakas mong yung loob, yung word na ginagamit doon ay take heart or don't lose heart. Huwag kang panghihinaan ng loob. Huwag kang basta-basta bumigay. Amen? Remember, sabi po dyan, remember Nehemiah. Ayan. Tingnan po natin si Nehemiah. He resolved to build Jerusalem in spite of constant threats. He finished the job on record. Sabi po doon. Tama ba yung aking binabaybay? O, tama po. Ayan. Constant threats instead and finished the job in record time. Why? Because the people had a heart and mind to work. No? Sabi po sa translation ng Nehemiah 4 verse 6 ng Amplified Version, nung sabi po dyan, si Nehemiah, alam naman po natin, may mga unang batch na ng mga Israelites na galing from captives from Babylon, bumalik na po, no? Doon sa lugar sa Jerusalem. Sinunog, sira-sira, wala ka nang makitang maganda, no? Talagang hindi mo na matitirahan. Pero hindi sila nagtagumpay, no? Marami, syempreng mga nambubuska, maraming mga threats at maraming mga obstacles. So kinumusta nga ni Nehemiah hanggang siya na yung nag-initiate para ipagpatuloy o simulan muli yung pagtatayo to build the walls of Jerusalem. Sa mga panahon na yon, si Nehemiah, di ba, pag binasa po natin ang Book of Nehemiah, napakadami pong mga hadlang, no? Nandami pong mga kontrabida sa kwento na yon, di ba? Kung ano-ano kanilang naririnig, pag sinasabi nga, no? Sabi nung mga sila Tobaya at Sambalat, di ba? At mga ibang tao, no? Sabi, ano ba yung tinatayo nyo? Yung tinatayo nyo, parang lulundagan lang ng hayop yan, babagsak na. No? At kung ano-anong mga threats, no, na parang nagtatayo ka na yata ng sariling imperyo, no, laban doon sa hari, kung ano-ano na. Pero alam niyo po si Nehemiah, makikita po natin yung essence, no, ng word na courage. Bakit? Isinugal niya ang lahat para lang maitayo muli ang Israel. Sa kabila ng walang tigil na pananakot, paghahadlang, tinapos niya ang kanyang trabaho sa panahong itinakda niya. Kaya kung more than 50 years, ginawa po yung naunang batch, walang nangyari. Ito, yung mga ilang araw lang po, parang 52 days lang po, nagawa po yung walls of Jerusalem. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit po? Kasi yung mga tao, sabi nung mga tao doon, no, sabi si Nehemiah, nasa puso at isipan ng mga tao na magtrabaho at tapusin ang kanilang trabaho, no? Hindi lang physical na lakas, kasi pag physical na lakas lang ang pagbabasihan para magpatuloy, pagod, titigil ka na. Pero ito, despite of, no, ng mga ginagawa ng mga kalaban nila, sabi ron sa verse 6, lalo kaming magpapatuloy. Naging vitamins nila. No? Yung ginagawa ng mga kaaway, yung mga threats, no, mga pananakot, mga hadlang na ginagawa para pigilan sila, naging energizer nila yon. Sabi nila, sa halip, lalo kaming magpapatuloy sa pagtayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na agad ang taas nun. Despite na dapat ina-expect ng kalaban na sila ay babagal o titigil,
Hindi. Bakit? Kasi sabi, dahil masigasig ang mga tao. Sabi sa Amplified Version, because the people had a heart and mind to work. Amen? Ang puso, no? Ang puso, ang isip, di ba? At ang kamay sumunod para makapagtrabaho po sila. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan po ang lakas ng loob. Amen? Sa panahon ni Joshua, sabi po diyan, in the first chapter of the book of Joshua, verse 6 to 9, the Lord tells him several times, ulit-ulit, no? Paulit-ulit. Ano po sabi? Be strong. Ready po? Be strong and of a good courage. Basahin po natin ulit. Be strong and of a good courage. Paulit-ulit. Sabi diyan, through their courage and obedience, Joshua and the children of Israel were able to enter the land of promise. Sila na yung batch na nakapasok at umangkin, nagmay-ari ng ipinangakong lupain sa kanila ng Panginoon upang sila'y tawaging isang bansa, isang bayan. Amen? Na may sariling lupain. And find happiness in the blessings of the Lord. Sabi diyan sa verse 6 to 9, ilang beses sa sinabi, sabi sa verse 6, kung may Bible po kayo, buksan nyo po yung mga Bible nyo. I still encourage you, no? Kapag pupunta po kayo ng church, kahit po may mga slides tayo dyan, magdala pa rin po kayo ng printed Bible. Ayan, okay? Verse 6, magpakatatag ka at lakasan mong yung loob. Sabi doon sa verse 6. Sa verse 7 ulit, basta't magpakatatag ka at lakasan mong yung loob. Parang nanay lang na paulit-ulit, di ba? Di ba? Si Lord no? Verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ang sinasabi ng Lord dito, kasi di ba, kung ikaw nga naman nasa lagay ni Joshua, isipin mo ang babait ng mga taong ito na pangungunahan niya. Tapos dumami na sila, di ba? Tapos, alam niya kung ano yung na-encounter ni Moses at that time, no? Yung dahil sa katigasan ng ulo, di ba? Kung ano-anong mga napagdaanan nila. So, much more, di ba? Kaya kung ikaw si Joshua, parang talagang panghihinaan ka ng loob. Pwede mong tanggihan, pwede niya naman tanggihan na kuha ka na lang ng iba, Lord, di ba? Andiyan naman si Caleb or anyone. Pero hindi, inunahan na siya ng Panginoon. Sa paulit-ulit, para hindi siya panghinaan ng loob. Para lakasan niya, maging matapang siya. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tayo po, no? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon na pinanghihinaan ka ng loob? Ano ba yung mga pinagdadaanan mo ngayon? No? Yung mga difficulty and troubles, yung mga trials natin ngayon, na parang hindi ka makaahon o hindi ka na makabangon. Maring physically, nakatayo, nakaupo ka dyan, pero yung kaluluwa mo'y lumong-lumo. Ulit-ulitin mo sa sarili mo ang sinasabi ng Panginoon. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Si Lord, hindi natigil. Ulit-ulit. Maging yung mga tao na pangungunahan ni Joshua, sinabi din sa kanya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sabihin mo nga sa sarili mo, magpakatatag ka. Samahan mo ng pangalan mo. Anong pangalan mo? Magpakatatag ka, Elna. No? At lakasan mo ang iyong loob. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. God is telling us to take courage. Ang Diyos po mismo ay nagsasabi sa atin na lakasan natin ang ating loob. Ano po ba ang Christian courage? Somebody says it is the willingness to say and do the right thing regardless of the earthly cost because God promises to help you and save you on account of Christ. Ang mga Kristiyano matatapang, ang mga Kristiyano malalakas ang loob. Amen? Ito daw po yung kagustuhan mong sabihin at gawin kung ano ang tama. No? Sa kabila ng mga bagay, kapalit ng mga bagay sa mundong ito. Bakit? Kasi
nananangan ka, nananampalataya ka, nagtitiwala ka sa pangako ng Panginoon na tutulungan at ililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? So yung tapang natin, hindi lang po ito yung physical strength Na lalo na po sa panahon natin ngayon, no, may mga bagay na baka ikaw rin mismo naguguluhan, tama ba to o mali? Pero dahil alam mo ang salita ng Diyos, ito yung tinatayuan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos para sasabihin at gagawin mo kung ano man ang tama sa kabila ng mga bagay na sinasabi ng mundong ito. Amen? Dahil nangako ang Diyos na tutulungan at ililigtas niya tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga po sa atin, no, lakasan po natin ang ating loob. Take courage. Ano nga ba ang lakas ng loob meron ng isang Kristiyano? Ito po ay yung kagustuhang sabihin at gawin ng mga tamang bagay sa kabila ng mga bagay sa mundong ito. Sabi po dyan sa verse, next slide, Christian lives must be built on the foundation of courage. Dapat daw po ang buhay ng isang mananampalataya nakapundasyon sa tibay at lakas ng loob. Amen? Sabi dyan, it is the strength of the soul. Ito po yung tibay ng ating kaluluwa. Bakit? Kasi kapag wala yung element ng yung makapagpatuloy ka despite of what's happening around you, no? Ay may mga pagkakataong titigil ka. May mga pagkakataong baka manghina ka. May mga pagkakataon na baka bumagal ka. Pero sabi nga, dapat ang pundasyon natin ay yung lakas ng loob. Bakit? Dahil may pangako ang Diyos. At ang pinakabagay na yon, yung nangako, ang Diyos. Yung Diyos na gumaganap ng kanyang mga pangako. God is faithful. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Sabi po dyan, courage comes in many forms. Sa iba't ibang mga bagay o sitwasyon po natin, makikita ang courage o ang lakas ng loob. Wrote the Christian author Charles Swindoll, sabi po dyan, courage is not limited to the battlefield or bravely catching a thief in your house. No, ang lakas ng loob, tibay ng loob, o tapang, no, much deeper than the physical sense, no, ay hindi daw po ito limitado lang sa pakikipaglabang pisikal, no, o kaya sa battlefield o sa gyera. O kaya doon sabihin natin may nahuli kang magnanakaw. O kaya may sa kalye, medyo may hinabol ka na masamang loob. Yung gano'n, no? At nahuli mo siya. No? Maganda po yun. Talagang katapangan po yun. No? Pero beyond that, hindi lang po limitado sa bagay na yun. Sabi po dyan, courage, it is the real test of courage are much quieter. And they are the inner test. Sabi po dyan sa next slide, like remaining faithful when no one is looking or like standing alone when you're understood. So hindi lang po pala ito yung pakikipaglaban sa isang digmaan o dahil may nahuli kang snatcher o magnanakaw, no, sa iyong bahay o dyan sa paligid mo. Ngunit ang sinasabi po dyan, ang tunay daw po na lakas ng loob ay yung hindi masyadong maingay. Ibig sabihin, not known, no? Kasi kapag, di ba, pag may mga heroic things kang ginawa, medyo na-broadcast yan, nalalaman ng ibang mga tao, di ba? Pero tahimik lang to, halos hindi alam ng iba. Ito ang sukatan, katulad ng manatili kang tapat kahit walang nakatingin sa'yo o nagbabantay sa'yo. Yun daw po pala ang courage o the real test of courage. Na the inner test, yung kumbaga sa ano natin, no, yung moralidad o values, no? Like remaining faithful when no one is looking. Yung, alam nyo po ba yung nagpapatuloy ka sa ginagawa mong tama, kahit walang nakatingin sa'yo, kahit hindi ka nakikita ng iba, saan man pong aspeto, sa atin pong bahay, sa atin pong trabaho, sa eskwela, o sa paligid natin, kahit walang nakatingin o nagmamasid sa'yo, ang ginagawa mo pa rin ay yung tama. Amen po ba?
Paano magiging tapang? Kasi paano magiging tapang o paano magiging lakas ng loob yun? Kasi nga sa kalooban mo, may tendency tayo na piliin yung mali kung walang nakatingin. Tama po ba? Lalo na kung may interest ka sa mga bagay o sa mga sitwasyon, di po ba? Lalo na kung nakaharap ka sa isang sitwasyon na yun ang gustong-gusto mong mangyari, pero yun ay mali. Kahit walang tao o walang nakakatingin sa'yo, pipiliin mong gawin o pipiliin mo ang tama. Lakas ng loob daw po yun. Amen po ba? No, remaining faithful like standing alone when you are understood. No, kahit sa mga pagkakataon na may mga usapin, halimbawa, o may mga sitwasyon na hindi popular, ibig sabihin, ikaw lang sa, kunwari, botohan, no? Oo, mas pipiliin na papunta kami dito, ikaw mas pinipili mong pumunta doon kasi yung pupuntahan nila mali. Na kahit hindi ka naiintindihan ng mga tao sa paligid mo, sa pinipili mong desisyon na tama, mananatili ka doon sa bagay na yon. Yun po ay lakas ng loob. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya nga po, no, ito po'y paninindigan mo ang tama kahit mag-isa ka na lang o hindi ka naiintindihan ng nakakarami. Sa pananampalataya, sabi po dyan, ayan, sa next slide po tayo, wrote Christian author Charles Swindoll, inner courage also includes doing the right thing, even though we may be afraid, defending our beliefs at the risk of being ridiculed and maintaining those beliefs even when threatened with a loss of friends o social status. Kaya nga po mas malalim ang lakas ng loob, no? Maganda na may katapangan tayo on the outer sense, no? Pero mas malalim yung lakas ng loob. So, kanina nga, no? You say and do the right thing even no one is watching you, even others misunderstood you, even you are standing alone, ikaw lang yung may ganong desisyon. Ito din po ay sabi nga, ang inner courage includes the right thing even though you may be afraid. Kahit minsan, nagtatalo na yung isipan mo na, gagawin ko ba to? Pipiliin ko ba to? Di ba? Lalo na kung may mga pagpipilian ka na parang mas madaling sagot yung mali. Nakukuha niyo po ba ako? Kaysa yung pipiliin mo yung tama, kaya lang parang matagal. O kaya parang konti. Andyan po ba kayo? Bawas sa kaperahan. Di ba? O mga desisyon. O mga nagigipit ka o naiipit ka. May mga sitwasyon na ito yung choice, pero mali. May choice din na dapat yun ang piliin mo, yun ang tama, pero parang, di ba, natatakot ka on choices na baka mamali ka. Pero alam mo yung tama. Pero kaya lang nga, yung reasoning mo, sinasabi, naku, tagal pa yan, pag yan ang pinili mo. Pag ito, mabilis yan. Pero magkakasala ka naman. Pero lalayo ka naman sa Panginoon. No? Or defending our beliefs at the risk of being ridiculed. O sa mga pagkakataong, di ba, pinagtatalunan yung mga bagay-bagay. Sa panahon po natin ngayon, pinag-uusapan ng divorce, pinag-uusapan ng same-sex marriage, pinag-uusapan kung kailangan ba may magpatuloy sa school na may magkaroon ng mga values o kaya magkaroon po ng GMRC o kaya magbasa ng Biblia o manalangin. Di ba? Mga bagay na yan eh. Iba-iba yung tayo ng mga tao dyan, yung stand ng mga tao. Ikaw, kapatid, even when you are defending the beliefs at the risk of being ridiculed, lalo na pag sa karamihan ng mga tao, medyo kakaiba yung pinipili mo. May napanood po akong isang parang, parang in between lang nung mga palabas, no? Tapos nag-i-interview sila. At marami doon Kristiyano. Ang nakakatuwa doon, parang 4 sila, tapos yung isa lang ang Christian, o 2 lang sila kung ilan. Yung 2 pinag-uusapan tungkol sa mundong ito, kung ano yung ginagawa nila bilang mga kabataan. Pero yung isa, talagang pinanindigan niya na ito ang sabi ng Biblia, ito yung tama. Meron po ba tayong mga sitwasyon na gano'n na
mga bagay na dapat tinatayuan mo dahil yun ang tama, kahit pinagpagtatawanan ka sa desisyon o sa choice na gagawin mo, dahil pinili mo ang totoo, pinili mo ang tama, defending the beliefs at the risk of being ridiculed, and maintaining those beliefs even when threatened with loss of friends and social status. Tayo pong mga mananampalataya, dumadating sa punto na kailangan mong sabihin sa sarili mo na titigilan ko na to. Halimbawa, yung sa mga pakikipagbarkada o sa mga kaibigan natin, kung ang mga bagay na yun ay magko-conflict sa pananampalataya mo o buhay mo bilang Kristiyano, lakas ng loob para sabihin sa sarili mo na titigil na ako dito sa mali. Tama po ba yun? Amen po ba? That is courage. Di po ba? Kahit na sabi nga, you are threatened na mawawalan ka ng mga kaibigan, na mawawalan ka ng mga kamag-anak dahil nga ang tinatayuan mo ay ang salita ng Diyos o ang tama at katwiran na sinasabi ng Biblia. Huwag kang matakot, kapatid. Kahit nag-iisa ka na lang para tayuan ang tama, ang katwiran at ang katotohanan ng salita ng Diyos, kahit wala ka lang kaibigang matira, mas malaki naman ang kasama mo at ang backup mo, ang Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya minsan, no, naano tayo dati-threaten tayo, mawawalan ako ng kaibigan, mawawalan na ako ng mga barkada, mawawalan na ako ng, hindi na ako magiging popular. Ayan. Pero sabi nga, lakas at tapang ng loob pala kapag ikaw ay nanindigan sa kung ano ang tama. Faith is the foundation of courage. Ang pananampalataya daw po ang pundasyon ng ating tapang o ng ating lakas ng loob. Kasi kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Kailangan pinapractice mo kung ano sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi doon manggagaling yung pananampalataya na binibigay na galing sa salita ng Diyos. Doon po natin makikita, doon mang-uusbong ang tapang mo. Bakit ba malakas ang loob mo na sabihin at tayuan na ito ang tama? Ito yung dapat kong gawin. Despite of things na in-offer ng mundong ito, bakit? Kasi yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos. Faith tells us that no matter what lies ahead of God is already there. Ang sinasabi, with all the spirit of power, we can be confident. We have all we need as we go into the world, knowing He has empowered us and He is with us even to the end of the age. Saan nanggagaling ang lakas ng loob? Sa pananampalataya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya hindi katatapang, hindi lalakas ang loob mo, no, na magdesisyon o gawin kung piliin kung ano ang nararapat kung wala yung pananampalataya mo sa salita ng Panginoon, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng pananampalataya that no matter what lies ahead of us, God is already there. No, marami kasing takot Marami, kung babalikan po natin yung sa time ni Joshua. Di ba paulit-ulit na sinasabi, magpakatatag ka lang, lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka lang, lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka lang, lakasan mo ang iyong loob. Sa mga sitwasyon na yan, pag nakarinig po tayo ng ganyang salita, bakit kaya? Bakit kaya ipinaririnig, pinauulit-ulit sa atin? Kasi alam ng Lord, takot ka. Alam ng Lord, nag-aalala ka. Alam ng Lord, napaghihinaan ka ng loob. Kaya ang sinasabi ng Bible, sinasabi ng Lord na nung pananampalataya mo, tapangan mo ayon sa salita ng Diyos sa ipinangako ng Panginoon. Bakit? Dahil yung kinakatakutan mong darating na mangyayari sa hinaharap, nanggaling na ang Panginoon doon. Amen? Amen? Yung kinakatakutan nating future, yung kinakatakutan nating bukas o mamaya o sa darating na panahon. Kaya sinasabi ng Lord, darating ang pagsubok, huwag kang matakot, napagtagumpayan ko na yan. Alam na ng Lord kung ano yung dadaanan mo. Amen po?
At tandaan po natin, when the Spirit of power, we can be confident that all we need as we go into the world. Nung tinawag po tayo ng Panginoon, at pag may pinagagawa sa iyo ang Diyos, tandaan mo, yung lahat ng kakailanganin mo para magawa mo yung pinagagawa ng Panginoon, binigay na yan sa iyo ng Diyos. God enables you to do the things that He commands you to do. Amen po ba? Kaya pinsan, nakaharap ka sa isang sitwasyon, may pangako ang Diyos. That is your land. And the way to possess it ay ilagay mo ron yung pananampalataya mo sa salita at lakasan mo ang iyong loob. Na whatever happened. Sila Joshua, hindi naman sila lumundag lang, nandun na sa promised land. Maraming training na binigay ang Lord sa kanila. Okay lang. Kasi ang pangako ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa dulo ng panahon na to. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya kumpiyansa ka na sa lahat ng kakailanganin natin sa pakikipagbaka sa mundong ito na kasama natin ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Faith does not make things easy. Pag pinag-usapan natin ang pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon sa iyo, hindi naman nagiging madali ang iyong sitwasyon. Ano ang nangyayari? Ginagawa lang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, nilalakasan mo ang iyong loob, hindi nagiging madali ang iyong lalakaran, pero ginagawa ng Diyos na ang imposible maging posible. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Kaya ngayon nga po yung lakas ng loob natin na magpatuloy. It would not be easy kasi sinabi na ng John 16 verse 3 kanina na binasa natin, di ba, yung sa John 16 na in this world you will have troubles. Huwag kang matakot. Galing na si Lord doon sa pinag-aalala mong future. Huwag kang matakot dahil kahit anong mangyari, gaganapin ng Panginoon. May mga pagsubok, pero yung imposibleng iniisip mo, gagawin ng Panginoong posible. The Holy Spirit will lead you where God is moving. Kaya nga sila Joshua, no? Talagang kahit sa panahon nila Moses, may guide sila. Pag mainit, nandun yung ulap. Pag madilim, nandun yung fire. Sarap, no? Libre ilaw, libre payong. Di po ba? Sasabayan mo lang. Sa buhay nating ito, kung saan-saan kasi tayo sumusunod minsan. Di ba? Ang banal na spirito, kaya dapat talaga, ang pagpupuspos sa kapangyarihan ng Santong Espiritu ay hindi lang a one-time event, but this is a daily event. Kapag araw-araw nakikipagniig ka sa Panginoon, ang banal na spirito, pinupuspos ka ng kanyang salita ng kapangyarihan ng Panginoon, ang araw na yon gagawin ng Diyos, gagawin ng banal na spirito na dalihin ka kung saan ang direksyon na kung saan naroroon ang pagkilos ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. You can't be afraid to move with God. Amen po ba? Sipin mo, pag iniisip natin lagi at yung salita ng Lord, I am with you until the end of this age. Isipin mo, kahit anong kinakaharap mo, pagpapala, pagsubok, difficulty, imposibleng bagay, ang ilalagay mo sa puso mo lagi, sinasamahan ako ng Diyos. Amen? Sinasamahan ako ng Panginoon and we claim all that He promised us. We're trusting God to give everything we need in any moment and we are not banking on our own abilities but we put our trust in the Lord. Amen? Sabi po dyan sa next slide, let us, all of us, have the courage to defy the consensus and the courage to stand for principle. Dapat daw po malalakas ang ating mga loob na tayuan. No? Huwag tayong magpapigil sa sinasabi ng nakakarami na mali. Yung tapang para manindigan sa kung ano ang tama, ang katwiran at ang prinsipyo ng Diyos. Sabi nga katulad po ano pong mga magagandang mga example. Si Joshua and Caleb, di po ba? Nung time yung sa 12 spies,
Dalawa lang silang nagbigay ng dalawang report. Bakit nananampalataya sila sa pangako ng Panginoon na kanila ang lupain na yon? So ano man yung nakikita nila, mga higante, mga parang titirisin lang sila ron. Wala yun sa kanila kasi may pangako ang Lord. Amin yun eh. Di po ba? Pero versus the 10 na bad report ang dala. No? Kaya sabi nga, you have the courage to defy the consensus. Kahit mas marami ang nagsasabi nun, kung hindi yun ang nais, gusto, plano, at ang katwiran ng Diyos, kahit mag-isa ka na lang, malakas ang loob mo, kasama, sinasamahan ka ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ganun din po si Daniel. Si Daniel, di ba, pinagbawalan na mag-pray sa kanilang God for the next how many days? Pero hindi po siya nagpapigil. Binubuksan niya pa rin ang kanyang bintana na facing kung saan located ang Israel, ang Jerusalem. Baka pag may binabang ganun yung hari, bawal mag-pray sa God nyo for the next few days. Baka magtatago ka, doon ka lang tuturo, gawa ka ng kuweba, magpre-pray ka kasi bawal. Pero hindi siya, as he usually does. Kasi lagi niya naman ang ginagawa yun eh. Sabi po ng Bible, pero hindi po siya nagpapigil. Kaya nung nahuli siya, di ba? Ang lakas ng loob niya grabe. Siya po ay nilagay dun sa lion's den. Ganon din po, yung sila Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel and friends. Di po ba? Na kailangan pag tumunog ito, kailangan sambahin yung statwa. Hindi po nila ginawa. Hindi sila nag-compromise. Nilakasan nila ang kanilang loob to defy the consensus. Ano pong nangyari? Doon, ginawa silang pandesal, di ba? Nilagay sa pugon. Pero niligtas sila ng Panginoon. Of course, andyan po si Joseph, di ba? Na sa gitna ng tukso, hindi po siya nagpadala. Ito, magandang example yung nasa gitna ka ng something na quick, very quick na parang may pangangailangan ka, may sitwasyon ka, napakadaling, lundagin, di po ba? Na quick route kung tawagin po, shortcut. Ayan, shortcut. Pero hindi. Si Joseph, di ba bakit? Kasi nandun yung asawa ni Potiphar, mabilis, ibibigay sa kanya siguro lahat, di ba? Baka ibili siya ng kondo, ibili siya ng di po ba? Pero hindi, ano pong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya, lumayo siya sa tukso. Kaya kung makikita po natin, sabi nga, a father gave advice to his son when he went away to school. Sabi, if you ever find yourself where you ought to be, get out. Sabi niya, yung tatay, binili na ng kanyang anak, sabi niya, pag nandun ka sa school, pag dumating yung pagkakataon na nasa isang lugar ka na hindi ka dapat nandun, ang gawin mo, tumakbo ka palayo. Amen? Ang mga Kristiyano, huwag ka nang tapang-tapangan sa harap ng kasalanan. Tumakbo ka na, lumapit ka sa Panginoon at magpakup-kup ka sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya nga sa trabaho mo, eskwela, mga kaibigan ka, mag-anak, nalalagay ka ba sa sitwasyon na gusto mo na lang manahimik o makiayon sa nakikita mo o naririnig mong mali dahil sa tingin mo'y nag-iisa ka na lang sa pakikipaglaban? Kapatid, lakasan mong yung loob at tumayo sa tama, layuan ng mali at kasalanan. Amen? So number 1, David's victory over Goliath. Mga sample lang po ito. Nagbigay na po ako ng sample ng mga sa Bible na who defy the consensus. Na kahit ano sabihin ng iba, kahit ano ang gusto ng nakakarami, kahit mag-iisa ka na lang, tatayuan mo pa rin, malakas ang loob mo dahil nangako ang Panginoon. Si David's victory over Goliath on 1 Samuel 17 verse 1 to 51. The Philistines champion Goliath, a ferocious warrior, defied the entire army of Israel. The Israelites were delivered by David, who in a great act of courage, willingly engaged Goliath in battle. So, kumbaga, makikita naman natin yung story ni David and Goliath, na yung tapang niya, hindi nagpakita ng physical na lakas. Bakit?
ang mga labanan nun, may mga mabibigat kang dalang panangga, may mga sword, may mga helmet. Di ba, pinasuot nga sa kanya ni Haring Saul. Tapos halos di niya mailakad yung, sabi niya, paano makikipaglaban nito? Pinasuot sa kanya yung full armor ng Israeli army na suot di ba? Hindi siya makagalaw. Kaya sabi niya, hindi po, magiging shepherd boy na lang po ako. No? Hindi niya din tirador at makikinis na mga bato. Yung si Goliath, no? Sabi, parang 9-footer yata, sabi ko ng Bible, no? Siguro malaking katawan pa. Araw-araw, palabas siya, doon yung mga army, sino makikipaglaban? Pag natalo ako, ganyan, no? Tapos inaalipusta ang Diyos ng Israel. Walang maglakas ng loob. Di ba? Kasi nga, tapang lang ang basihan ng pisikal di po ba? Pero si David, courage ang meron siya. Alam niyang hindi nakasalalay sa kanyang pisikal na abilidad at kakayahan. Ang alam niya, sinasamahan siya ng Panginoon. At hindi siya papayag na inaalipusta, minamaliit ng mga Pilistinong yan o mga hindi mananampalataya ang Diyos ng Israel. Tayo po, para tayong mga David, may mga, di ba, may mga pinagtatawanan ang Diyos ng Biblia, ang ating Diyos. Pinagtatawanan ng pananampalataya mo, pinagtatawanan yung ginagawa mo. Tatayo ka dahil paninindigan mo ang tama dahil sinasamahan ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga muna natin si Lord. Ayan, David's courage was founded upon his great faith in God. He knew that God was with him. Ang ganda nun Ikaw ba naman si David? Lalakasan mo loob, tirador lang. Hindi mo nga alam kung, tatama yun kasi magaling nga siya. Sinasabi niya, nakikipaglaban siya sa mga oso, iniingatan niya yung kanyang mga tupa. Skilled rin siya. Pero alam niya, ano ba namang palaman ng tirador ko at nung bato na yon? Pero dahil yung kanyang galit na, ano ba tawag doon? No? Dahil nga inaalipusta ang Diyos ng Israel. Hindi pwede to. Ayan. Hindi tama to. Patutunayan ko na totoo ang Diyos ng Israel. Ikaw, ganun din. Di po ba? Bakit? Kasi sa alam ni David, ano mang mangyari, sinasama na ako ng Panginoon. Alam niya, he knew the battle is of the Lord's. Sabi ng 1 Samuel 17 verse 47, sabi niya, ang laban na ito ay laban ng Panginoon. Sinasabi ni David, gamitin man ako ng Panginoon sa pamamagitan ng tirador na ito, pero ang magpapanalo sa akin ay ang aking Diyos. Amen? Amen po ba? And the Lord does not save with sword and spear. Hindi sa anumang mga pisikal na mga laban, kundi ang laban na meron ka ngayon, kapatid, para hindi ka mapagod. Laban yan ng Panginoon. Amen? Let God fight for you. Just put your faith in Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lakasan po natin yan. Para po yan kay Lord. Then Elijah's courage led him in challenge for Israel and his enemies. In an age of idolatry, Elijah knew the true God of heaven. He knew Jehovah of Israel, and he knew what was like to stand in God's presence. That's what made him different. It wasn't his garb, but his God. Amen po ba? Si Elijah, yung showdown doon sa Mount Carmel, ilan ang propeta ni Baal? Mga propeta ni Jezebel. Ang dami po nila. Tapos, si Elijah, nag-iisa siya. Ang lakas ng loob niya, di po ba? Sa mga panahon na yon. Bakit? Kasi si Jezebel, ang gusto niya, ma-convert into her God, ang bayan ng Israel. Actually, unti-unti na nga No, si Ahab kasi talagang nagpatayo na ng Diyos-Diyosan doon at napakarami nang nirecruit. Kumbaga sa church nila, ang church nila ay yung religion ni Jezebel. Nagtaguan na nga actually yung ibang mga propeta ng Diyos. Di ba? Dahil nagtago-tago na nga, dahil pinapapatay. Pero si Elijah, grabe ang lakas ng loob.
ano pong kanyang ginawa? He knew the true God of heaven. Ang lakas ng loob niya hamunin ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos na kung sino magpapababa ng apoy, yun ang Diyos. Kasi ang Israel, ganun-ganon pa eh. No? Parang, sige, doon kami kung sino yung magpapababa ng apoy. Nung nagpababa nga ng apoy ang Diyos, saka nagpatira pa ang bayan ng Israel, humingi ng tawad sa Panginoon at tumalikod doon sa Diyos-Diyosa ni Jezebel. Makikita po natin no, sa panahon ng idolatry and apostasy o pagtalikod ng mga tao, moral decay, Elijah was firm in his conviction to withstand the intimidation of our society. Sa panahon po natin ngayon, katulad ng panahon ni Elijah, may mga usapin sa atin pong bansa o sa mundo o sa bansa na lang po natin about divorce, same-sex marriage, o alam nating mga bagay na hindi ayon sa Biblia o katwiran ng Diyos. Kapag nasa harap po ba, no? Alam niyo po, in the surge of social media, minsan, no, ang ano ko lang po, sana po, dapat ang ginagawa natin. Alam niyo po ba, kapag meron tayong mga rally, halimbawa po, yung, di ba ngayon, yung mga, pag nagrarally po sila, yung sa mga LGBTQ+, ganyan, no? Hindi, mahal po natin sila at mas lalong mahal sila ng Panginoon. Yung kanilang ginagawa ang hindi po ayon sa sinasabi ng Diyos. So kapag nagkakaroon ng rally, alam niyo po sila, nagtatawag po sila lahat. Ang mga Kristiyano, pagtatawagin, ang kokonti po natin para ipaglaban na tayo ay oppose sa ganong kaisipan, sa ganong kaparaanan. Sa social media, silang gagaling nila mag-post. Ang mga Kristiyano dapat mas magagaling din po mag-post para tayuan ang katwiran at ang nais ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Aba, kung marami kayong sinishare, maghanap kayo ng share, nang isi-share nyo na ang laman ay mag-i-improve o mag-promote ng katwiran ng Panginoon. Amen? Be the Elijah, an Elijah of this day. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Number 3, Noah and God's grace, found God's grace and was an overcomer in the midst of defilement, cavalier, and careless attitude. There was a man who walked with God. His name was Noah. Even in the corrupt world, Noah tells us to be overcomers. Sa panahon po ni Noah, 120 years niyang paulit-ulit, everyday siguro, nagpre-preach siya ng gospel na tumalikod sa kasalan at magbalik loob sa Panginoon. Pero hindi po siya pinansin. Pasama ng pasama ang mundo. Sa panahon po natin ngayon, sabi po ng Bible, Noah walked with God when nobody walks with Him. Kumusta ang buhay mo pag wala ka sa church? Kumusta ang buhay mo kapag kasama mo ang mga kaibigan mo? Nakikiayon ka pa rin ba sa kanilang mga ginagawa? Sa kanilang mga kaparaanan? Si Noah po, kahit walang naniniwala sa kanya, kahit pinagtatawanan siya, sinunod niya ang gusto ng Panginoon. Amen? And lastly, as we all move in faith to possess the promised land, it is very important that we embrace His admonition, take Himself, Jesus Himself has spoken, take heart. Sabihin nga po natin, take heart. Tagalugin po natin, lakasan mo ang iyong loob. Amen. So we could fulfill what He wants us to do, to attain what is stored for us, to walk on even unfamiliar paths, and to fight the good fight of faith, therefore become overcomers for the glory of God. Kapag yan ginawa natin at alam mong malakas ang loob mo, tayuan ng tama, kapatid, hindi ka na magko-compromise. Alam mo sa puso mo, ang pipiliin mo lagi yung gusto ng Panginoon. Kahit unpopular yung decision mo, kahit hindi maraming pumili ng bagay na yon, kapatid, huwag kang mag-alala, sinasamahan ka ng Panginoon. Kaya mga kapatid, take heart. For us to possess the land,
we should cultivate a heart of courage. Sa buhay po natin ngayon, hindi tayo nawawalan ng problema, di po ba? Amen po ba? Ang napakaganda ron, ang promise ng Lord, balikan natin yung unang-una niyang binasa natin kanina, no? Na take heart, sabi ng Lord, I have overcome the world. Meron kapayapaang ibinigay ang Diyos sa iyo. Mapagtatagumpayan mo yan, kapatid. Kaya mo yan, sinasamahan ka ng Panginoon. Ano mang pagsubok, tayuan mo ang pangako ng Diyos. Possess the land. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Maaari po bang awitin natin, ito'y isang declaration po no, na ano man po mangyari, pagsubok, na tila bagyo, tila malalaking alon, na malulunod ka, o mga apoy na masusunog ka, malalalim na mga dagat na parang hindi ka makakaahon, kapatid, manatili ka sa Panginoon. Ang iyong pananampalataya, lakasan mo ang iyong loob dahil kasama mo si Lord. May we sing this song? Jesus. Will be still.
you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. Alam ko pong ang awit kanina'y naging panalangin natin. Kung bawat talata pong yun, we express our prayer to our God. Meron ka bang panalangin? Nasa gitna ka ba ng pagsubok? May mga paghihirap ka bang pinagdadaanan ngayon, kapatid? God is here. God always look after us. Laging tinitingnan ng Diyos ang ating kapakanan. Ang gusto ng Panginoon, bigyan ka ng kapayapaan. May you raise your hands to God. Father, in the name of Jesus, nalalaman mo po ang panalangin, ang naisin ng bawat isa. Nalalaman mo din po, Lord God, ang sitwasyon na meron po ang bawat isa ngayon. Father, in the name of Jesus, these are those people who seek first your kingdom and your righteousness. And you have promised, Lord God, that you will add up, Lord, anumang pangangailangan na meron sila ngayon, kakatagpuin mo. Father, in Jesus' name, hayaan mo, Panginoon, patuloy kang magpagaling sa kanilang mga katawan. Anumang bahagi ng kanilang katawan, O Diyos, na may sakit at karamdaman, touch it, O God, in Jesus' name. Mga mahal nila sa buhay na may sakit at karamdaman, saan mang lugar, O Diyos, sila naroroon. Touch them, Lord, in Jesus' name. And God is healing you right now. Believe in the promises of the Lord. Believe in God. Believe in Jesus, who is your healer, in Jesus' name. Ganun din po, O Diyos, sa mga may mga pangangailangang pinansyal. Lord, anumang mga gastusin na meron po sila ngayon, you will provide for them, O God. Panginoong, katagpuin mo anumang pangangailangan, Lord God, anumang mga, Lord, mga kailangang bayaran, anumang mga kompromiso, anumang mga, Lord, na mga gastusin sa kanila, pagkain o kuryente or anything, tuition, Lord God. Lord, in Jesus' name, you are the Lord who provides everything. Pag nakikita mong yung mga anak na sumusunod sa iyo, O Diyos, sumusunod sa iyong salita, sabi mo sila'y iyong pagpapalain. Sino man, Panginoon, ang meron pong problema sa kanilang pamilya, mga relasyon, in Jesus' name, ikaw ang gumamot, ikaw ang mag-ayos, ikaw ang magbigay ng pagkakasundo. Alisin mo anumang pagmamataas. Alisin mo, Panginoon, anumang kawalan ng pagpapatawad. Alisin mo, O Diyos, ang mga pagkakagulo sa in Jesus' name. Palitan mo po ito ng pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal, pagpapakumbaba, pagpapasako. Father, ganun din po, lalong-lalo na ang aming spiritual na buhay. Lord, ang aming dalangin, i-revive mo, Lord, kami ulit. Lalo na po yung tema ngayon, Lord, a call to possess the land. Napakarami pong mga pangako ang Biblia na iniwan ka po sa amin. Bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon, na hanapin, Panginoon, ang iyong salita. Kauhawan at kagutuman, Panginoon, sa iyong presensya. Hanapin ka namin araw-araw sa pananalangin. Magbigay kami ng panahon sa aming mga devotional time, O God, in Jesus' name. Huwag namin kaligtaan, Panginoon, ang iyong mga pangako dahil naririto ang iyong pamana. Naririto, Panginoon, Lord God, ang mga nais mong mangyari at maganap sa aming buhay. Lord, turuan mo kaming masigit pang mas malapit kaysa dati sa iyo, Panginoon. And Father, Lord, alam namin, Lord God, that you have given us the promises, our heritage. And Lord, sabi mo, i-possess namin yon, i-claim namin yon, i-activate namin, Lord, ang mga pangako mo sa aming mga buhay. And Father, alam ko, Panginoon, sa katuruan po ngayong umagang ito, anuman, Lord, ang kaharapin namin,
Sa mga pagkakataon na kami natatakot, sa mga panahon na akala namin mag-iisa lang kami, sa pipiliin naming tama at nais at layunin mo sa aming mga buhay. Lord, hindi kami mag-aalala, hindi kami matatakot dahil sasamahan mo kami sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Lord, in Jesus' name, we claim all your promises. We claim your blessing. We claim your healing. We claim your favor. You make the impossible possible today, O God. We claim your miracle, Lord, to be given and move in our lives, O God. Maraming salamat. Hallelujah! Inaangkin namin ang pagpapala, inaangkin namin ang pabor, inaangkin namin ang himala sa aming buhay ngayong umagang ito. We thank you, O God, and we give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen.